Ngayong gabi hanggang bukas ang inaasahang pagdagsa ng mga pasahero sa mga terminal, pantalan at paliparan para sa undas. Sa PITX, umabot na sa 180,000 ang mga pasahero ngayong araw. Live mula sa PITX, may report si Jamie Santos. Jamie. Atom, gabi na pero sunod-sunod pa rin ang dating ng mga pasahero rito sa PITX para bumiyahe sa kani-kanilang probinsya ngayong undas. At para tiyakin nga yung seguridad ng mga pasahero rito sa terminal, bukod sa security personnel ng terminal, ay may karagdagang PNP personnel na umiikot sa palibot ng terminal. Kasama ni Russell na uuwi pa Sorsogon ang mga fur babies niyang sina Maui at Gia. Dahil dati na niyang naisasama sa biyahe ang kanyang mga alaga, alam na ni Russell ang mga dapat dalhin para maisakay sila sa bus. May vaccination card sila, then naka-diaper, tsaka may carrier sila. Yung pamasahe namin is same sa tao. Pinapayagan ng mga alagang hayop sa Parañaque Integrated Terminal Exchange o PITX pero may mga dapat sundin. Ilagay lamang po ito sa tamang carrier, no? At lagyan po ng diaper at siguraduhin natin na hindi po tayo makakaabala sa kapwa natin pasahero. Isa si Russell sa libo-libong pasahero sa PITX na pumalo na sa 170,000 ngayong gabi at inaasahang aabot pa sa peak na 200,000. Pero huwag mag-alala yung mga kababayan natin, meron tayong mga additional units na bibigyan naman ng kaukulang special permits. Sa mga bus terminal sa EDSA Cubao, di pa naman nagkakaubusan ng masasakyan kanina. Handa raw ang mga terminal na inaasahang pagdagsa ng mga pasahero. Simula kaninang alas 10 ng gabi hanggang alas 5 ng madaling araw sa November 3, pinapayagan ng dumaan ng EDSA ang mga provincial bus para mapabilis ang dating nila sa mga terminal. Kung galing Southern Luzon sa PITX at Pasay Terminal pwedeng huminto. Sa mga terminal sa Cubao naman kung manggagaling ng Central at Northern Luzon. Sa mga biyaheng norte, kailangan magbaon ng mahabang pasensya. Ngayong araw hanggang bukas ang inaasahang bulto ng mga sasakyan sa NLEX. Nagsisimula na ring bumigat ang traffic sa mga expressway papuntang Southern Luzon. Sa parte ng SLEX, dito po sa may Santo Tomas, ngayon po meron na ring traffic build-up sa Santo Tomas exit. At dito may Calamba area, sa may Sipit Bridge. Diyan, meron pa kasi tayo diyang parang hindi pa tapos yung widening natin dyan. Sa Star Tollway naman po, ang meron tayo dyan na pwedeng magkaroon ng choke point yung sa may Lipa exit po. Sa Batangas Port, di pa man dagsa ang mga pasahero, problema na ang kakulangan sa barko. Yung rolling cargos kasi maliit naman kasi ang capacity ng mga barko dito compare sa ibang mga passenger vessels, sa ibang mga ports. Yung pagbalik sa kabila, let's say pag alis dito, matagal bago din bumalik. So naiipon talaga sila dito. Iniimbestigahan ng Batangas Port ang sumbong na may nangikil umano ng 20 pesos na dagdag sa mga fee na legal na sinisingil. Sa NAIA naman, panay ang ikot ng Explosives and Ordnance Division at K9 units ng PNP. Walang undas holiday ang airport operations staff, lalo't bukas inaasahan ang bulto ng pasahero na tinatayang aabot sa 1.3 milyon. Mahigpit din ang seguridad sa mga biyahe sa probinsya. Isinailalim sa random drug test ang mga driver at konduktor sa mga terminal sa Baguio City at Ilocos Sur. Sa surprise drug test sa mahigit 100 tsoper at konduktor sa Bacolod City, 6 ang nagpositibo. Kinumpiska muna ang kanilang lisensya habang hinihintay ang resulta ng confirmatory test. Atong paalala sa mga babiyahe, ugaling i-check yung website o social media page nga ng terminal at ng bus na kanilang sasakyan para sa update ng schedule at oras ng kanilang biyahe. At live mula rito sa PITX at yan ang latest dyan. Balik sa iyo, Atom. Maraming salamat, Jamie Santos.